Wait lang po mga kapatid. Naisip ko lang po. Nung ako po ay hindi pa po ako born again. May isang kapatid na laging punta ng punta sa bahay po. Invite ng invite. Sinasama po ako. Tanggi ng tanggi naman po ako. Marami po kasi akong mga bisyo, alak, sugal, pagnanakaw, marami po akong mga bisyo. Nagmumura, lumalaban sa magulang, lagi nakikipag-away. Pero yung isang kapatid po na yon, hindi po siya tigil ng tigil sa punta ng punta sa bahay, sinasama po ako. Dumating po yung time na, sige nga, pagbigyan ko itong tao. Kasi ako po ay, nung di pa po ako Kristiyano o born again, di pa po ako totoong tumanggap o sumampalataya, kumilala kay Kristo, nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Ang born again ay iyang-iya po. Parang pag born again ng pinag-uusapan, hallelujah, hallelujah, ganun po yung naiisip ko. Para bang, parang iba yung tingin ko sa born again. Pero, nung ako'y nakadalo sa first na unang akong dumalo sa born again Christian. December po yun, 2007 o 2006. Nanginginig po ako. Sobrang iya, sobrang takot. Hindi kasi ako sanay dun sa ganun Maka-Diyos, mga ganito. Kasi isa akong makasalanan. Pero dumating yung time po na tinatagpo na ako ng Diyos. Hindi naman kagad na nabago buhay ko. Hindi naman kagad na nawala kagad lahat ng bisyo ko. Tuloy pa rin. Pero hindi tumitigil yung isang kapatid na punta ng punta sa bahay, invite ng invite, sinasama ako. Yun. Hanggang dun sa kahit na umiinom kami, tinutultulan po rin ako. Dumating yung time na dun, nakatin ako ulit. May mga kabataan pa po ako nun. Hanggang dun sa, sabi ko, wala pa akong pagkakilala kay Kristo. Walang direksyon ng buhay ko. Wala. Ang alam ko lang na may Diyos. Pero hindi ako, alam ko may Diyos, pero hindi ako sumusunod sa Kanya. Pero nung totoo na si Jesus pala ang dakilang tagapagligtas, nakilala ko siya, nalaman ko ang katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Totally sa buhay ko, di po ako marunong magbasa. Di po marunong magbasa. Grade 3 lang ang napag-aral, natapos ko. Pero nung ako'y kumilala kay Kristo, tinanggap ko siya sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, na born again ako. Binago niya ang buhay ko, binago niya ang direksyon ng aking buhay, at patuloy akong sumampalataya sa Kanya. Pinagsisihan ko lahat ng aking mga pagkakamali, pagkakasala na nagawa. Nung nakilala ko si Jesus, doon lang nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Nagkaroon ng kaligtasan. Nandun yung pag-iingat ng Diyos, yung protection ng Diyos, yung kapayapahan, yung kagalakan, yung pag-asa. Sa Kanya ko lang natagpuan. Kaya kapatid, ang pagiging isang born again, huwag ninyong ikahiya. Ito'y napakalaking gantimpala. Ito ang biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Biro mo, ang ating Panginoong Yesus, inabot lang tayo dahil sa dami ng ating mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa. Walang kapatawaran ng ating kasalanan. Pero dahil kay Jesus, siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Siya ang Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak.
hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, huwag nang ikaya ang pagiging born again. Ang pagiging born again, ito ay na pumapasok ka dun sa tamang relasyon. Hindi ito religyoso. Kung mabuti kang tao, marami kang naitulong, marami kang ginawang mabuti, hindi yun sukat para ikaw ay maligtas. Kung gusto mong maligtas ang iyong buhay, sumampalataya kay Jesus. Talikdan mo ang iyong mga kasalanan, pagsisiyan mo ang iyong mga kasalanan, at ikaw ay manampalataya ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa at buong lakas. Sumampalataya ka kay Kristo. Pag tinanggihan mo ang pagiging born again, mismo ang Diyos na iyong tinatanggi, sapagkat si Jesus ang nagsabi na maliban ipanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya kapatid, kailangan mong ma-born again spiritually. Kailangan mong ipanganak muli spiritually. Amen. Salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.